Hello, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po again sa Criswell tutorial po natin. So, bago po tayo mag-umpisa, sabihin muna natin na ako ay matalino, ako ay matalino, ako ay matalino. Okay po, di ba? Okay, so ngayong araw na to, pag-uusapan po natin yung kung paano gamitin yung electronic workbench po pang simulate po ng mga electronics po natin, electronics parts po. Ito po yung karaniwang ginagamit para mag-simulate po sila ng mga actual na circuitry, yun mga integrated circuits, yan po. So, yun sa mga logic circuits, sa mga advanced logic circuits, or sa logic circuit theory, ito po yung karaniwang ginagamit nila. At then, sa basic electronics din, ito din po yung ginagamit nila. So, ngayon po, papakita po natin kung paano po mag-download ng software, and then install, and then kung paano po gamitin. So, i-try po natin yung mga basic functionality po ng logic circuit. So, ng boolean po, ng logic gates. Yan po, yung OR gate, AND gate, at saka NOT gate po. So, ginawa ko po to kasi po may nag-request po kung paano ba gamitin yung workbench. Okay, so sabi nila, iba raw yung nasa tutorial. So, ito po. Okay, so open muna tayo. Connect tayo sa internet ha. So, dapat may internet connection po tayo. Yan po yung pinaka-basic. Okay, so ayun po. So, dito tayo sa Google natin. Download muna tayo ng electronic simulator, electronic workbench. Ito po, kanina po, Windows 10 po yung ginamit ko. So, ito, electronic workbench, yung una po, click mo lang yan. And then, sabi nito, accordingly, sabi niya, electronic workbench raw po is a simulation software mostly used for designing and making of electronic circuits before actually implemented on the PCB. Or shall we call printed circuit boards, okay, or breadboards. So it is one of the most used and downloaded software that can help you to design and make circuits on the go without using the real breadboard. Okay, so sabi po. And then such as interesting software that can help you to simulate a real circuit with the use of the real world components. Ito po yung kagandahan nito kasi yung mga simulation niya is real world component talaga. So, kung lalagyan mo ng ground, lalagyan mo ng, for example, lalagyan mo ng supply, yung circuits, is lalagyan mo talaga. Hindi siya tatakbo kung hindi mo lalagyan. Okay? So, such as using IC or timer. Yan. So, saan tayo? Download tayo. Okay? So, yan po si electronic workbench. Sabi ni Softvela. Okay? So, saan ba natin ida-download? Browse natin. Dito po sa baba. Okay? Download here, may download here po dito. Click lang natin to. By the way, updated pala to. 2021 to, no? Tingnan natin. Ayan po, 2021. So, sa baba po, may download po. Andyan. Okay, so type lang natin yung, click lang natin yung download here. Okay? And then, ito yung lumabas. Then, browse natin sa baba. Ito, kagandahan ito. Wala tayong option. Download now or download now. Okay? So, download now tayo. Wala tayong pupuntahan. Okay, so ito po, nag-pop up yung downloader ko. So, na-download ko na to kanina. So, kung may downloader kayo, automatic po yan magpa-pop up. Kung hindi naman, dito po yan lalagay sa baba po, sa bottom left corner po ng computer nyo or ng browser nyo. Okay? So, close lang natin to ha. Na-download ko na to kanina. Cancel ko lang. Saan ko ba nilagay yan? Ito po, in-extract ko lang kasi naka-zip file po siya. So, ito si downloader. Dinownload ko na setup. May tutorial po ng EWB. Ito, pwede po nating i-open to. Kung paano ba mag-start, nandito po. Kung paano gamitin siya. Ayan, yung mga circuitry. Ginamit nila yung mga lighting, no? Yung mga LED po. Ayan, yung mga segments. Okay, so may package po siya. Ito din, dalawang package po yung PDF file niya, yung portable document file. Ayan. Ito yung introduction kung paano gamitin si electronic workbench. Meron siyang menu, meron siyang part, bin tools, circuit windows, and power switch. Itong power switch, dito tayo magtuturn on pag nagsa-simulate tayo. Okay? So, dyan po. Ito po yung mga tools niya. Mayroong digital IC, sina OR gate, AND gate, at saka si NOT gate. So, yan po yung goal natin ngayon kung paano siya gamitin. Kasi po, yan po yung pinaka-basic ng combinational circuits po. Yan pong hindi sinasali yung memory. Okay? So, ito yung logic gates. Hindi siya IC, logic gates siya. And then, basic, yung mga power supply, yung mga resistors. So, dito po. And then, instruments, yung mga, ano po, ano ba yung mga instruments natin? Yung mga oscilloscopes, okay? So, yung mga
mga reader po natin or yung mga calculator natin. Yung ba silang ammeter, yun silang voltmeter, dito po. Okay, so yan po si workbench. Ito po yung workplace niya. May common ground, may positive, si BCC, and then ito si AND gate. Okay, AND gate po yan. Mamaya, try natin kung paano gamitin to. And then may indicator tayo, si LED po yung ginagamit. Okay, so karaniwan po yung ginagamit sa simulation, si LED. Pag may actual trainer kasi tayo, may common ground, may supply, and then may LED automatic po sa trainer natin, di ba? Yung sa electronics natin, yung sa mga computer engineering, sa mga electronic students, yun po. Eto. Okay, so tapos na tayo sa tutorial, di ba? Dali lang, di ba? So, set up tayo. So, madali lang namang i-set up to. Nasa 7 MB. Yes. Double click lang natin to. Okay. Yes, magsi-set up po yan. Automatic. Next lang tayo. Saan ba? Dito po sa drive C. Ayun po. Nasa by 86 po siya. Sa 32-bit po siya na program files. Next lang natin. Wala na tayong gagalawin dito. Okay. So, next lang tayo. Then, click. Yan po. Tapusin na or finish. Okay. Antayin lang po ng kaunti. Madali lang po to. So, copyright niya. Okay. So, yan po. Tapos na po. So, open natin sa Workbench, okay? Since na-install na natin siya, ito po sa Workbench. Ayun po. Okay, so this is the Workbench, na electronic Workbench simulator. So, yun po, sa tutorial po natin, doon po sa PDF file po, dito po yung mga tools niya, okay? So, yung mga IC niya, yung VSIC, ito yung sa analog, sa mix, and then sa digital. Yung gagawin natin is focus tayo sa digital. And then yung indicator natin is yung LED, okay? So, try lang muna natin yung simple positive, then connect natin sa ating LED. Ito po, yung LED natin. Ayun. And then, positive, saan ba? Ayan, ito, BCC or BDD. Pareho lang po yan. So, yan po. So, connect lang natin. Ayun, kung nakita nyo, pagka-point nyo, may dot po. Ibig sabihin, pwede tayong mag-connect dyan. Ayun. Then, play natin yung simulator natin. Ayun, nag-turn on po. So, ibig sabihin, gumagana po yung simulator natin. Okay? So, saan tayo mag-uumpisa? Doon po tayo sa basic logic gates po natin. Yung tatlo po, yung AND gate, OR gate, at saka NOT gate. Okay? Meron bang truth table ito? Gawa na lang tayo. Huwag na lang tayo dito mag-open. Doon lang po tayo sa ating Word. Okay? Gawa tayo ng truth table po natin. Ayan. So, ano ba? OR gate tayo, no? Umpisa tayo sa OR gate. Ano ba yung OR gate? OR gate, yung basic gate po natin. Dito po tayo mag-uumpisa. Okay? Ano ba? Binary tayo. So, 2 inputs lang po tayo. So, isang output at saka dalawang inputs po. Yung X at saka si Y yung input natin. Yung output natin is si OR gate. No? Okay? Si OR. Ito po yung tinatawag na truth table. No? Katotohanan. Lamisan ng katotohanan. Truth table. Okay? Ayun pa. So, since dalawa man yung input natin, so binary yung ginagamit natin, so yung possible inputs po natin is 2 to the power of 2 po. Yan po yung ruling natin. 2 yung base natin, so since binary man siya, so base natin is 2 to the power of 2 po. So, yung possible input po natin is 4. So, that is 0, 0, 1, 2, 3, 4. But in binary format po. 5 pala yun. 0, 1, 2, 3. So, in binary format po yan. Ibig sabihin, ito po si 0. Ito po si 1. And then si 2. Ito po si 2. Okay, so sa binary po, ito po yung equivalent ng 0. Ito po yung equivalent ni 1. Ito po yung equivalent ni 2. Ito po yung equivalent ni 3. Ayan po. So, yung output naman, ano ba yung output? Ito po yung magiging indicator natin. Pag 1, umiilaw. Pag 0, walang ilaw po. So, si OR gate kasi, isa lang po yung posibleng magiging 0 yung output niya. Ito pag yung dalawang input niya is 0, yan lang po yung posibleng magiging 0 siya. So, the rest is 1 po si OR gate po natin. Bakit ba? Is
Ayan po. Pag may 1 po sa isang input, either X or Y, automatic po, 1 po yung output niya or umiilaw yung indicator natin. Or pag dalawang 1 naman is 1 din. Kabaliktaran naman to ni AND gate. No? Si AND gate naman, ito po si AND gate. So, the same pa rin. 2 to the power of 2. Dalawa yung input natin. Ibig sabihin po ng power of 2 is yung input natin. So, 2 is the number of inputs po. Okay? So, si AND gates naman is pareho lang kay OR gate. No? Pareho lang kang OR gate. But then, ang kaibahan lang is pag may isang input 0 po siya, is nagiging 0 po yung output niya. So, ibig sabihin, ito may 0 input po si X, so 0 pong output niya. Ito, Y yung 0, 0 pong output niya. So, iisa lang po yung magiging input ni, magiging output 1 or 1 yung output ni AND gate pag yung dalawang input is naka 1 po. Or ibig sabihin, konektado po sa supply natin. Yung 0 is konektado po sa ground or yung body ground po natin. So, yan po yung ibig sabihin ng 1 at saka 0. So, si X and Y, yan po yung input natin. Okay? Output natin is ito si AND and then si OR. Okay. So, paano ba? Yung pangatlo naman is si NOT gate. Okay? Si NOT gate po. Si NOT gate is isa lang po yung input ni NOT gate. Hindi katulad ni AND at saka ni NOR, dalawa po yung input niya. So, since isa lang yung input niya and then binary siya, so that is 2 to the power of 1. So, 2 yung possible combination niya. That is 0 and 1. 1 lang yung input natin, di ba? Kung bakit is si NOT gate kasi is isa lang, binabaliktad lang niya or kino-complement lang po yung input niya. So, ibig sabihin po, may ano tayo, isang input, isang output, dalawa yung possible, hindi 4, dalawa, eto, 2 po. Dalawa po yung possible input combination niya. Halimbawa, ito si X, and then ito si NOT. Ayun po. Yung input natin, 0 at saka si 1. Yan po. And then, yung output naman is binabaliktad, no? Kino-complement. So, ito po si 1, ito po si 0. Ito po yung ita-try natin sa simulator natin, okay? Then, pagkatapos nito, gawa tayo ng simple combinational circuit gamit yung canonical form po or standard form. Kasi po, yan po yung example natin, no? Yan po yung gagamitin nating example kung paano gumawa ng basic circuit, okay? So, try natin to. Try natin to si OR gate muna, okay? So, may dalawang output tayo kay OR gate. So, punta tayo dito sa circuit natin. Paano ba natin malalaman yung OR gate na IC or integrated circuit? So, simple lang. Pag may internet tayo, pwede tayong mag-search doon. Okay, halimbawa dito. Okay, search natin si OR gate. List of logical gates IC. Okay, ito po. May correction po. Ito po yung description niya. Kung nakikita nyo, si 7400 daw is quad 2 input NAND gate. Si NAND gate po to. Iba din naman si NAND gate. Iba yung characteristics niya. So, basically, galing to kay AND gate and then binaliktad yung output. So, kaya nagiging NAND or not AND. And then, ito naman si 7402, quad, apat daw na logical gate within a single IC. So, 2 inputs din. NOR gate siya. So, not OR. Yan po yung NOR gate. So, ibig sabihin, yung output raw ni OR is binabaliktad. So, not OR. Pag NOR ito, no, ito magiging 0, ito ay magiging 1, ito ay magiging 0. So, binaliktad yung output ni OR. So, wag muna natin puntahan yan. Dito lang muna tayo sa OR gate at saka sa AND gate. Okay? So, ito, si NOT gate, si 7404, and then AND gate, 7408. Nasaan ba si AND gate dito? Not, nor, and, or. Ito. 40. 4004. Dito ulag muna tayo. Or. Wala ba si or? Sige. Unahin lang muna natin si OR gate, diba? OR gate yung, natin? OR gate IC. Ayan pa. Saan ba? Eto si OR. 7432. Okay? 7432 raw si OR gate. Okay, so try natin.
Bakit ba kailangan natin kunin yung number ng IC? Kasi po, yun po yung gagamitin natin dito sa simulator natin. So, saan ba? Ito, under po sa digital po, digit po. 74. Ito po, drag lang natin. Okay, click, drag natin dito pababa. Tapos maghahanap tayo. 7432 raw. 34, 32. Saan ba yun? 7432. Saan ka? Ayun. Lumampas. Balik, balik, balik. Eto. Ito si 7432 quad to input OR gate po. Accept lang natin. Ito po yung picture ni OR gate. Okay? So, ano ba? Ano ba yung kailangan? Ito. Compare natin sa actual IC po to, ha? Tingnan natin. Para malaman natin kung bakit ba workbench yung ginagamit natin. Kasi nga, sa, kumpara natin sa actual IC, is talagang ganun po yung specs niya. Image natin. Ito po si OR gate. Ito, kung nakikita nyo, ito po yung schematic, no, structure ni OR gate po, yung actual niya. Ito. Mayroon raw BCC, dyan po yung input natin or yung source natin. Mayroong ground sa pin 7. Compare po natin sa simulator natin, pin 14 po si BCC, and then ground po si pin 7. Okay? Yung input naman is si 1 at saka si 2, and then si pin number 3 is the output. So dito naman, 1 and 2, kung nakikita nyo, ito po yung inside quad 2 inputs na OR gate po. So, 4 pong OR gate sa loob ng isang IC. Input po niya, ito po yung sa actual, di ba? 1 and 2, then output niya is yung 3. Then 4 and 5, output niya is 6. So, katulad din ng simulator natin, ito po. 1 and 2, yung input niya, output niya si 3. And then input natin is 4 and 5, output niya si 6. Okay? So, try po natin yung gates natin. Okay, lagyan natin ng indicator. Ito po yung gagamitin nating indicator. Lagay natin sa output natin. Pag umilaw siya, ibig sabihin 1 po yung output niya. Pag hindi naman siya umilaw, ibig sabihin 0 po yung output niya. Okay? Babase po natin sa truth table po natin to. Okay, so lagyan natin ng supply. Ground po natin ito. Ground natin si IC natin para ayun. And then yung DCC, lagyan natin ng positive supply. Eto po. Ayan. Okay? So, yan po. Yan po yung pagkakonekta po sa kanila. So, BCC, positive. And then, ground po si pin 7. Okay, so, dito tayo sa truth table natin. Ano ba? 0, 0 rin yung output input niya. So, si X yung pin number 1, Y yung pin number 0. Yung output niya must be 0. Yan po. So, tingnan natin. Lagyan lang natin ng common ground. Ito, common ground. Ibig sabihin, konektado to na ito. And then, yung BCC natin is the same pa rin. Konektado to na ito. Okay? So, ano ba yung sinasabi niya? 0, 0 raw. So, yung dalawang input natin is 0. Ayan. And then, ito, 0 din. So, konektado sa dalawa. Ibig sabihin, 0 si 1, 0 si 2. So, pagka-play natin, ito po, naka-play na po. Hindi po siya umilaw. Ibig sabihin, 0 po yung output niya katulad nito. So, paano paglalagyan natin ng 1? Si Y is gawin nating 1. So, dapat iilaw siya. Okay? So, tanggalin natin si Y dito. Delete lang natin. Right click, tsaka sabay delete. And then, click natin dito. Connect natin kay BCC. So, yung 1 natin is 0, konektado kay ground. And then, yung 2 natin is 1, konektado kay BCC. Okay? So, pagka-play natin, ayan po, umilaw po siya. Ibig sabihin, 1 po yung output niya. So, umilaw siya. So, baliktarin naman natin. 1 si X and then 0 si Y. So, disconnect lang natin. Okay, disconnect lang natin to. Ayan po, disconnect natin to. Ano ba yun? 1 si X. Ayan, input natin X is 1, 0 si Y. So, saan ba si X? Ito. Ito, 1 si X and then, baba natin ng konti. 0 si Y. Ayan. So, 1 and 0. So, pagka-play natin, iilaw pa rin yan. Kasi nga, yun, 1 po. So, the same. 1, 1. Dalawang 1. So, si Y is magiging 1 si Y. Yung sa truth table po natin. Konektado natin sa 1. Okay. So, umilaw pa rin. So, naka-turn on na siya. Umiilaw pa rin siya. So, 1. So, kailan siya mag-output ng 0? Si OR gate is pag yung input natin is puro 0. Yan po. So, balik natin sa puro 0 ha. Delete natin to.
Ito, delete natin to. Connect natin sa 0. Ayan. Connect natin to sa 0. So, puro 0 po yan. Pagka-play natin, ayan po, nato-turn off po. Yan po si OR gate. Okay? So, next naman is sa-simulate natin si AND gate. Ito naman si AND gate is kabaliktaran kay OR gate. Magawa 1 lang po yung output niya pag yung dalawang input niya is 1. Ayan po. Okay? So, gawa tayo. Saan ba? Kuha tayo ng OR gate. Ano ba yung OR gate natin? Si OR gate is yung numero niya. Si NAND gate pala. AND gate 7408. Pero may guide naman tayo sa simulator natin, 'di ba? Kung nakikita nyo kanina. Ito po, drag lang natin si 74. Ayan, okay. Delete muna natin 'to. Highlight, delete, sabay delete. Okay. Para mawala 'yan. Ito, delete natin 'to. Gawa tayo ng bago. Ano ba 'to? Naiwan. Parang nag-error ata. New tayo. No. Okay. So, digital 74. Ano nga yun? AND gate yung hinahanap natin. Si 7408. Ito po, si AND gate. Accept lang natin. Ayun. Lagyan natin ng supply. Lagyan natin ng ground. Connect natin to. Hindi talaga gagana yung IC natin pag wala pong proper supply po. Yung ground at saka yung positive. So, kaya dapat nakasupply po yan. So, kumpara naman natin. Before natin i-kumpara, lagyan muna natin ng indicator. Ayan po. So, the same pa rin. Kumpara natin sa ito. AND gate naman tayo. Okay, OR gate po to. AND gate tayo. Picture po ng AND gate. Ito po, similar po ng OR gate. Kaya lang, nagkakaiba sila sa sa gate nila. So, 1, 2 yung input, 3 yung output. 7 pa rin yung ground, and then 14 yung BCC, 5 volts po. Ito po, 14 po yung BCC, ground po si 7. Okay, so output is 3. Connect natin to kay, ito po. And then, gawa tayo ng dalawang input natin, si ground input natin, at saka si BCC input natin. Ibig sabihin, 1 si BCC, 0 po si ground. Yan po yung configuration natin. So, first input natin is 0, 0. Input ano ba to? Pag may 0 input po, no, kahit saan x and y, lalo na pag dalawa, 0 talaga yung output niya. Magiging 1 lang yan pag 1 yung dalawang input niya. Yan po yung characteristics ni AND gate. Okay? So, try natin. 0 yung dalawang input niya. Si 1, 0. And then si 2 is 0 naman. Play natin. Wala pong output. No? Hindi po nag-ilaw si indicator natin. So, gawin nating 1 si pin number 1. Ito po. So, 1, 0, 0, 1 po yung input natin. Ganun pa rin. Wala pong reaction si indicator or si LED natin. How about gawin nating 0 si, paano ba? Pag gusto natin 0 ang input, lagay natin kay ground. Sige, 1 natin si 2. So, ibig sabihin, lagay natin kay BCC. And then, 0 natin si, eto, 0 natin si 1. So, pagka-play natin, wala pa ring reaction. So, how about gawin nating puro 1 yung input. Si 1 at saka si 2 is 1 sila. Ayun po. So, 1 po yung dalawa. Play natin, ayun, umilaw na. So, ibig sabihin, yan po yung characteristics ni AND gate. No? Yan po yung pina-follow natin sa truth table natin. Si NOT gate naman is simply kabaliktaran lang po. Pag 0 yung input, iilaw po siya. Pag 1 yung input, wala pong ilaw. Yan po si NOT gate. Okay? So, simulate natin. Delete muna natin to. Ayan. Sino ba si NOT gate? Gawa tayo. 7404 ata yan. NOT gate. Ito, inverter. So, yung NOT gate po to. Binabalagtad lang kasi kaya nga tinatawag na inverter. So, gawa natin ng ground. Ito, connect natin sa ground. So, huwag niyong kalimutan to ha. Sa actual circuitries, ganun pa rin. Hindi po gagana yung IC nyo pag wala pong proper grounding at saka proper power supply po. Ayun, si NOT gate naman, yung sa actual gate natin, or si inverter, ito po, kung nakikita nyo, isa lang po yung input niya. Ground is the same pa rin. Pin number 7, yung input niya or
source niya is BCC, pin number 14 po. Yung input niya is nasa 1, pin number 1, output is 2. So, sunod lang po yan. No? Input 3, output 4, input 5, output 6. So, dyan po natin ilalagay yung indicator po natin. So, ito po yung actual circuit po. Ito po yung simulation. So, ibig sabihin, magkapareho lang po sila. Okay? So, lagay tayo ng, again, dalawang source po natin. Yung ground natin at saka yung positive natin. So, ayan po. Sige nga. Indicator. Saan ba yung indicator natin? Eto. Sa number 2 po yung indicator natin. Ayan. So, ngayon, binabaliktad lang po. Kino-complement lang po. If yung input natin is positive, halimbawa ito, input natin is positive, pagka-play natin, hindi po iilaw yan. Binabaliktad kasi. Kaya nga tinatawag na inverter or not. So, but, if yung input natin is negative or 0, pag-play natin, ayun po, umiilaw po. So, yan po si NOT gate. So, si OR gate, AND gate, at saka si NOT gate. Okay? So, yan po. So, how about gawa tayo ng simple circuit po? Yun po ginagamitan ng max term at saka min term. So, kung gusto nyo pong i-explore po to, study po tayo ng max term at saka min term. Siguro, inuuna ko lang to, yung tutorial na to, kasi nga may nag-request kung paano ba gamitin yung workbench. Ito po. Pero, siguro, pagkatapos ko sa ibang tutorial ko, is magdadive ako ng logic gates. Ito po yung gagamitin natin, okay? Sa min term, max term, okay. How about, dalawa lang yung gagawin natin, na? 2 inputs lang. Sige nga. Gamitan natin ng max term. Max term kasi is sum, product of sum, okay? Yung min term naman is sum of product. So, pag binabasa nyo yun, yung topic na yun, malalaman nyo kung paano gamitin si max term at saka si min term. Okay? So, combinational circuit po tayo, no? Simple combinational circuit po. Circuit, 2 inputs. Ito po. 2 input lang po yung 2 valued input lang po yung gagamitin natin para mas simpler. So, ibig sabihin, power of 2 po yung base natin. And then, power of 2, base natin is 2, power of 2 is yung input natin. Dalawang input lang po, X and Y. So, yung ano natin, possible inputs natin is 4. Ito po. Ito po yung possible input natin. 1, 2, 3, 4. So, that is possible combination po ng input natin. Umpisa po yan kang 0, 0, 0, 1, 1, 0, or po. Okay? So, ano ba yung gusto nating input? Ito po, gusto nating 1 ito. Okay? So, ako lang po yung nagde-design, no? Kahit anong input natin, puro ito ba yung 1? Ito ba yung 0? So, or ito ba yung 0 natin? Pwede din. Or ito yung 1 natin. Combinational circuit kasi siya, no? So, yan po. Tayo po yung nagde-design kung ano po yung magiging input or output ng circuits natin. Dalawa po yung input, X and Y. Then, kailan siya mag-iilaw, kailan siya mag-turn off. So, sa max term canonical form po kasi, halimbawa, gawin natin tong Z, yung output natin, or function 1, yung output natin, for example. So, yung Boolean expression niya, or yung equation niya, so, si if1, ito po, may ilang input ba? Dalawa. Si X at saka si Y yung input niya. So, ano po yung canonical form niya? Is ito. Naka-summation po yan, si canonical form. Summation of min term yung gagamitin natin, okay? So, paano ba? Insert tayo ng summation sign. Saan ba natin makukuha si summation? Symbols. Eto, symbol. Summation. Wala ata rito, ha? Common naman yan si summation, di ba? Summation. Nahanap natin si summation symbol. Common siya, kaya lang hindi natin nakita. Summation symbol. Search nga natin dito para mas madali. Summation symbol. Ayan, para i-copy na lang natin. Ito yung hinahanap ko. Ito si sigma. Ayan. Summation of min term. Saan ba siya nag-output ng 1? Ito po kasi yung technique niya. Pag min term po,
kinukuha lang natin kung kailan nag-output ng 1. Ito. So, nag-output siya sa 1, location 1, minterm 1, at saka sa minterm 2. Diyan po siya nag-output. So, paano ba yan? So, pag binasa natin yung minterm at maxterm topic ng canonical form or standard form, ito po yung topic natin. Kagandahan lang nito is, based from this one, makikita natin yung formula, no? Yung equation, na siya namang magiging guide natin pagbuo ng circuit natin. Okay? So, ito, 1 po, nasa location 1. Itong 0, 1 is 1 kasi ito, di ba? 0, 1, 2, 3. Ito yung 2. Okay? So, yung Boolean expression niya naman, ito prime to kasi nga hindi siya 0 siya sa topic po natin. Pag 0 prime, and then pag walang 0, no? Ito hindi 0, so hindi yan prime. So and po yan ni y. Since summation of products siya, so plus natin. So kailan ulit nag-1? Ito. So ito si 1. So ibig sabihin x yan. Ito si y. So y prime po yan. Yan po, simple circuit lang po. So ito po yung formula natin. Ibig sabihin nito, 2 inputs po. And then ibig sabihin nito, dito po makikita yung output 1 natin. So yan po yung magiging guide natin. And then ito yung formula natin na gawin kung saan natin ibabase yung circuit natin. Okay? So gawa tayo ng circuit. Mayroon tayong x prime, y, and then y prime. So paano ba yan? Gawa tayo. Design tayo ng circuit. Kopyahin lang muna natin siguro to. Logic gate circuits po. Ano ba? May dalawang AND gate tayo at saka isang OR gate, 'di ba? Pag plus, OR gate 'yan. Pag nakatabi lang, so AND gate, or yung iba naman is may period yung AND gate nila. Ito, plus is OR gate. Yung comma naman, or yung ano ba? Comma ba 'yun? Apostrophe? 'Yan po, yung apostrophe. Yung isang guhit po sa taas. Ano bang tawag niyan? Kalimutan ko. So, ibig sabihin is not or naka-prime siya. Okay? AND gate tayo. Kuha lang tayo ng symbol para hindi tayo mahirapan pag diagram. Eto. So, kopyahan lang muna natin to. Snip natin to. Sabay kopya po na ito. Dito po. Ito po yung kokopyahin natin. Dalawang AND gate raw. Ito, base po sa equation natin, may dalawang AND gate tayo. Nabaliktad. Ayan. Palitan pa natin. Ayun. Klaro ba? Klaro naman siguro, di ba? Behind the text lang natin para madrag natin kung saan. Ayun lang, nawala siya. Ayun. Dalawa po. So, since dalawa, kopyahin natin to. Ayun. At saka isang OR gate raw, sabi niya. Ayan nga, palakihan natin. Isang OR gate. OR gate ulit tayo. Kuha tayo ng OR gate dito para hindi na tayo magdi-design. Ito po si OR gate. Kopyahin po natin si OR gate. Ayun. Lagyan natin ng OR gate dito. Laki naman. Nabaliktad pa. Ayan. Behind the scene pa rin. Behind the text. Okay. Ayan po. Ayan po. Si OR gate natin. So, ayan po. And then, ilang NOT gate ba? Dalawa. Okay. Halimbawa, si X and Y ito. Paano ba? Ito. Draw tayo. Ito po si X natin. X. Hindi nakita si X. Ayun. Halimbawa, yan po si X. And then, gawa tayo ng Y. Halimbawa, ito si Y naman. Ayun. Ay, hindi to si Y. Si V po to. Kaya pala nagiging V na ano yung buntot niya. Okay? So, ano ba yung gagawin? Ibig sabihin ito, yung first gate draw, ito yung first gate natin. Ito yung first gate natin. Ito naman yung pangalawang gate natin. Tapos, ignore yung dalawang AND gate natin. Ayan po. Ito po yung output natin, si function 1.
dito po yung makikita si function 1. Ayan. Ito po yung tinatawag na function 1 natin. Saan ba natin kinukuha sa function 1? Tayo lang po yung gumawa niyan. Okay? Dito po sa taas. Ito po si function 1, input x at saka si y. And then, connecta lang natin. Ito po yung ifa-follow natin sa simulator natin. Ayan po. Tapos, connecta ulit. Ayan. Aha. And then, meron raw, ito yung first gate natin is naka-OR daw si, naka-NOT raw si X. So, paano po? Ano po yung gagawin natin? Kuha tayo ng NOT gate. Aha, nadugtong ata. Ito yung si NOT gate. Kopyahin lang natin. Ito po yung symbol ni NOT gate. May parang bilog sa dulo po. Ibig sabihin, binaliktad niya. Sige nga, lagay natin dito si NOT gate. Oh, laki mo naman NOT gate ha. Ba't ang laki mo? Ayan. Dito ka. Ayaw mong mag-follow sa akin. Sige nga, behind the text kita. Ayaw raw. Diyan ka, behind the text ka. Ito po, paliitan ka lang ng konti. Ayan po, may NOT gate na po tayo. Ayun, naka-NOT gate raw or naka-NOT raw si X. So, ito po si X natin. Diyan po yung timing niya. Sige, connect natin si X dito. NOT gate. Ayan. And then, ito yung terminal ni X. Ayan. So, yan po. Ibig sabihin, naka-NOT si X sabay AND kay Y. Si Y naman is pure po si Y. Wala pong inverter si Y. Ito, galing dito, papunta dito. Ayan. Ayan po. And then, ito naman pangalawa, X, pure X, at saka si prime si Y. So, ibig sabihin, yung input natin, ito po, galing po kay X. Ito pong ginawa natin is ito po yung schematic diagram. Okay? Schematic diagram po ito. Ayun. Kumuha tayo. Galing dito. Lagyan natin ng, yung buntot niya. Saan ba yung buntot mo? Lagyan natin ng circle. No? Yung end po, beginning. Lagyan natin ng walang circle ata. Hindi, ito. Ayun, nagkaroon ng buntot. Ayan po. Ibig sabihin, may connection po dito kay X. So, X po yan. Wala po yung prime. So, hindi po siya na NOT. Ito namang si Y. Lagyan natin ng NOT. Kasi nga, okay. Lagyan natin ng NOT to si Y. Oops. Laki naman. Okay. Okay. Kung ayaw mo, hindi, wag mo. Oops, wag ka nga dyan. Aha. Wag ka. Ito yung kukopyahin ko. Gusto kong kopyahin po ito. Eto. Sabay lagay. Ayan po. Ano po yung gagawin ko? NOT po ni Y. Bakit ko ni NOT si Y? Ito kasi, naka-prime kasi si Y, diba? Ito si X prime. Ito po, naka-X prime. Tapos sabay AND kay Y. Ito. And then si X, ito po si X, pure po si X po. And then naka-AND kay Y prime. So ito po si Y prime. AND po natin kay Y prime. Ayan po, connect po natin dito sa AND gate natin. And then ito kay Y. Y ba? Y prime. Y prime. Sino ba si Y prime? Ito. Ito po si Y prime. Ayan. Aha. And then, sabay palit ng buntot. From the beginning, ito po si buntot natin. Ayan. So, okay. So, yan po yung combinational circuit natin. Itong circuit na to, ito po yung isa-simulate natin para po makuha natin tong characteristics na to. 1, 1 kapag yung input is 0, 1 or 1, 0. And then 0 naman yung output kapag yung input is 0, 0 at saka 1, 1. Ayan po. Actually, ito po yung
XOR gate po or SOR gate. Okay? So, try natin sa simulator po natin to. So, dalawang AND gate. So, since may apat tayong AND gate sa isang IC, so isang IC lang po yung gagamitin natin. And then, isang OR gate. So, isang IC lang din pang OR gate. And then, isang IC for inverter po. So, yan po yung gagawin natin. So, paano ba? Ito. Digital. Ano ba yung unahin natin? Yung OR gate. Saan ba? AND gate. Ito, 08. Ito si AND gate. Ayan. Tapos, si OR gate. Saan ba si OR gate? 32 ata yun. Yun, lumampas. Nasa 32. Ito si OR gate. Okay, may OR gate tayo. Tapos, inverter raw. 04 po. Saan ba si inverter? Sa taas yun. Ito. Ito si inverter. Okay. Unang-una po, yung gagawin natin is gawa tayo ng supply. Lalagyan po natin ng supply po. Ito. Ground po. Common ground lang po ha. Ibig sabihin, konektado po silang lahat. Ito, common ground din to. Konektado po yan. Ito, common ground. So, konektado po sila. So, iisang ground lang po. And then, pwede din namang iisang supply lang din yung kukunan natin. So, sa akin lang is, sinisiparate ko. Pero pwedeng isa lang. Okay? So, sa actual naman is po pwede namang iisa lang. So, lagyan natin ng positive. Ayan po. Okay, so ibig sabihin, gagana na yung, natin, input natin. And then for OR gate, ito ba si OR gate? Okay. So, dito po nakakonekta yung output natin. Sino ba? Si LED. So, ito po. Dito po si OR gate. Okay, ayun. And then, si 1 at saka si B, dito po nakakonekta yung, ito, yung output po ng dalawang AND gate po. Okay. So, uunahin natin si X raw is naka-invert. So, gawa tayo ng inverter. May inverter naman tayo. So, ibig sabihin tong output na to, konektado to kay ito po si X. Ayun po. Baliktad. Si X raw. Hindi naman si, okay nga. Kasi si X is ito po yung input natin kay X. Okay? Ito po si X, naka-invert po. Ayan. And then, pagkatapos, si Y, punta kay, natin dito. So, si X at saka si Y. Saan ba si Y? Dito yung terminal ni Y. So, lagay lang natin dito, Basta terminal, ito yung terminal ni Y. Ito yung terminal ni X. X at saka si Y. Okay? Yung ginagawa ko nito para po is ginaglagyan ko lang ng para may terminal ako. Ginawan ko lang ng buffer. Ito po. Para pwede din yung wala to. Sige na, mamaya na. Okay, yan po. Tapos diyan po si Y. Ito naman is naka-invert si Y. So, kung may Y tayo, invert natin. Kung may X tayo, X natin. So, ito si Y. Tapos may inverter tayo. Okay, gawa tayo ng inverter. Ito raw, lagay natin kay, sino ba yung input natin? Ito. Lagay natin dyan si Y. Tapos, ini-invert natin, lagay natin dito. Ayan po, Ibig sabihin, si Y raw galing kay Y, 'di ba? Yun yung terminal ng Y natin. Ito yung terminal ng Y natin, okay? Ito si Y. Dito po yung terminal ng Y natin, ito po yung terminal ng X natin. Okay? So naka-invert raw. Naka-invert raw naka-invert raw papunta dito. And then yung input niya naman is si pure X na hindi naka-invert. So saan ba tayo kukuha? Ito yung si X na hindi naka-invert. Lagay natin dito. Ayun. Terminal ni X. Okay? Dito natin ilalagay si X. Dito natin ilalagay si Y. Okay? So, start tayo. Ano ba? Lagay tayo ng ground. Lagay tayo ng input. Sige nga. Ito. Taas natin ilagay. Pwede man baliktarin siguro to. Pwede ba? Rotate.
Flip, horizontal, vertical. Na-flip ba? Parang wala ha. Ayun. Okay. So, ano ba yung first input natin? Check muna natin ha. Ito si X, ito si Y. Dito po sa pin number 2. Si X natin is dito. So, unang-una, ito. Invert raw si Y papunta kay and ni Y. Invert raw si X, prime X po, papunta kay Y. So, ibig sabihin, ito, dito natin ipapasok si X. Then, naka-invert siya. Papunta siya doon sa, ito yung inverted line natin. Okay? Ito yung inverted line natin. Kasi nga, pinasok natin sa inverter or sa NOT gate natin. Ito yung pure X natin, itong line na to. So, ito, pinasok natin dito. And then, ito po yung AND gate natin. Tapos, ito po si Y. Pinasok natin. Yung output nila, i-OR natin. Saan ba yung OR? medyo may ano ata si OR pala to sa baba. Sige nga. Delete muna natin to. Ano yung pangalawa pala? Yung pangalawa, ito is yung output niya. Output to, first output to. Ito yung magiging first input ng OR gate natin. Ayan pa. And then, ito yung first output. Okay? First output po to. So, ito yung nawala natin. Prime Y. Saan ba si prime Y? Ito si prime Y. Input po to dito. Ayan. Ito po yung magiging input ni prime Y. Ito po si prime Y. Link na to kasi nga galing kay Y, line na to, dito po si Y natin, pinasok natin sa inverter. Yan po yung nagiging invert na yan po yung output ni prime Y. And then si pure X, saan ba si pure X? Ito si pure X. Lagay natin dito sa first input natin. Ayan po. Ito po si pure X, linya na to. Ito po si prime Y. So saan ba yan? Ito, pure X at saka si prime Y. Si X prime at saka si Y. Saan ba si X prime? Ito si X prime at saka si Y. Okay? So, lagyan natin ng indicator. Okay na po. Yan na po yung. Tapos, ang output nito, ino-OR natin. Ito. Okay? Output ng AND gate, output ng OR gate, ino-OR natin lahat. So, yan na po. Ito po yung output ng unang gate. Ito po yung output ng pangalawang gate. Ino-OR natin. Ito po yung output natin. Okay? So, play natin. First input po ng truth table natin is 0, 0. So, 0 po si X, 0 po si Y. So, 0 raw si X. Saan ba si X? Ito po yung X natin. Ayan, 0 po si X. And then, 0 po si Y. Ito, paano ba i-connecta? Lagay tayo ng ibang 0 naman. Sige. 0 si X at saka 0 si Y. Ayan. Nawala. Refresh. Ayan. Nawala yung link. Nag-error. Ano niya? Yung sa okay, so 0 si X, 0 si Y. So, walang output po. Next naman is ano yung gagawin natin? 0 si X, 0 si Y. So, ito 0 na si X, 1 si Y pala. So, lagyan natin power supply si Y. So, delete natin to. Ayan po. Lagyan natin ng 1. Saan ba? Ito. Lagyan natin ng 1. Ito, connect natin 1 si Y. Yan. Sige. So, dapat iilaw to. Ayan po, umilaw po. So, 1 si 1 po yung isang output po. Next naman is 1 natin si X, 0 natin si Y. Sige nga, 1 natin si X, 0 natin si Y. Delete muna natin to. Delete. Okay. So, ano ba? 0 si 1 si X. Delete to. Okay. 1
1 raw si X, ito po si X. Ayun. Yan. And then 0 si Y. Dapat iilaw to. Saan ba si Y? Ito. Ayan. Oops. Ba't ayaw? Yung ano natin. Sa graphics natin, nawala sila. Nawala yung connection. 1, 2, ito. Ano ba yun? 1, 0. 1 si X, tsaka 0 si Y. Ayan. Ayan, umiilaw. 1 si X, 0 sa 1 si Y. So, may ilaw siya. Next naman is 1, 1 natin lahat. So, ibig sabihin, gawin natin 1 si Y. Ayan. Connect natin sa 1 si Y. Lagyan natin ang supply. Ito, connect natin si Y sa 1. Yan po. So, nawala po yung ilaw niya. So, ibig sabihin, magiging 1 lang po yung output niya pag yung hindi pariho yung input niya. 0, 1 or 1, 0. So, again, iilaw lang po yan. Ayun po. Pag konektado siya sa, ayun. Yan po yung input natin na 1 at saka 0. Okay? So, iilaw po yan. Okay, so yan po. Yun po yung paggawa ng ano natin. So, medyo magulo lang po yung simulation natin. Siguro sa graphics po natin to. Nabubura po yung iba pagkalabas ni nung tools natin. Okay? Pero yung simulation is ito po. Yun po yung kagandahan kasi nga yung sa simulation natin is actual circuit po yung ginamit natin. So, sundan lang po natin to. Paano po ba? Gawa tayo ng characteristics gamit yung truth table natin. Tapos, yung knowledge natin sa canonical form or standard form, yun bang ginagamitan ng max term sa min term para ma-generate natin yung actual circuit natin. Dito po is hindi pa natin to sinisimplify. May simplification po nito. Okay, so pwedeng gamitan ng axioms po or postulates na Boolean or pwedeng gamitan ng K-maps po. So, siguro sa mga susunod natin na lecture, pag pag dito na tayo dive in po tayo dito sa logical circuits. So, siguro ito po. So, sa ngayon po is basic lang po yung tinuturo ko. Kung paano gamitin si Beanswork, no? Si electronic Beanswork, kung paano siya i-install, kung paano siya i-download. Yan po, okay? So, maraming salamat po. So, hanggang dyan lang po. So, good luck po sa project natin, sa simulation po natin. So, hanggang sa muli po. Paalam!